kinumpirma ng Philippine Naval Forces Western Mindanao na namataan ng 2 barkong pandigma ng China sa Basilan Strait na kinabibilangan po ng international passage ng mga barko ng iba't ibang bansa. Depensa naman ng China, nagsasagawa lang sila ng normal navigation sa kanilang last port of call sa Dili, Timor-Leste at papunta sa Dalian, China. Madeline Villar Moratillo sa detalye. 2 warship ng China ang namataang dumaan sa Basilan Strait, sakop ng Zamboanga Peninsula. Sa report ng Armed Forces of the Philippines, agad silang nag-issue ng standard challenge. Sumagot naman umano ang isa sa barko at sinabing nagsasagawa sila ng normal navigation galing sa port call sa Timor-Leste at patungo na sa Dalian, China. Ipinadala naman ng AFP ang kanilang BRP Domingo de Luana para eskortan ang 2 barko ng China habang naglalakbay sa karagatang sakop ng Pilipinas. Sa bahagi naman ng West Philippine Sea, kinumpirma ng mga marine scientists mula sa University of the Philippines na halos 100% ng patay ang mga coral sa Sabina Shoal na kilala rin sa tawag na Escoda Shoal. 2 araw na nagsagawa ng survey ang UP scientist kasama ang mga taga-Philippine Coast Guard para alamin ang estado ng marine ecosystem roon. Kasunod ito ng mga nadiskobring durog na corals ng PCG sa bahaging ito ng WPS. Wala pa namang sapat na ebidensya na magpapatunay na gawa ito ng China, pero may namataang Chinese research vessel sa bisinidad ng Escoda Shoal. They have done acoustic surveys in the area. Likely, na detailed mapping of the seafloor. Kaya ang pangamba ni Dr. Jonathan Anticamara ng UP Institute of Biology, kapag nagpatuloy ito, hindi lang kabuhayan ng maraming Pilipinong mangingisda ang apektado, kundi pati na rin supply ng pagkain. Majority of us, lalo sa mga coastal areas ng Palawan, are fishers. So we are so dependent on fish and fisheries for food, livelihood, income. So kung ganyan ka-extent ang sira ng coral reef, baka hindi lang siya sa West Philippine Sea, magugutom ang mga Pilipino. Ayon naman kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, sa buong panahon ng survey, bago pa nga nagsimula, laging nakabantay ang mga Chinese Coast Guard. May mga pagkakataong hinabol pa ng malalaking barko nila ang rubber boats na sinakyan ng mga Pinoy scientists. Nagpadala rin ng China ng Navy vessel at helicopter sa panahon ng ginawang aktibidad ng PCG kasama ang mga taga-UP. Madeline Villar Moratillo para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa AtNet25 TV.